Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, kabayan Sagittarius. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong June 28 to July 4, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ai May. Sa mga nagpa-personal reading, nag-hype ng video ko sa inyong lahat. Kung gusto mo ng nanintrot ko, ng personal reading, at energy mo lang talaga gusto mo makuha natin, lalagay ko na lang dyan sa video, sa screen, yung aking FB. Mag-text kayo o mag-message kayo sa messenger ko. Check nyo maigi ha, kasi para hindi rin kayo ma-scam kasi may nanggagaya sa akin. General reading, kunin mo lang sa'yo at itapon hindi sa'yo. Vice versa palagi, lagi nyo tatandaan, energy reading tayo. Huwag nyo ipilit kung hindi naman sa inyo. Hindi to personal reading. Siyempre, gawin yung guide yung mga warning, hindi yung negative warning yun. I-analyze nyo, i-reverse nyo. Pag-isipan nyo maigi, paano mo siya maiiwasan. Okay? Okay. Ay, bakit baliktad ate? Meron kang 14, 17, 35, 4. Cancer, Virgo, Sagittarius. Baka connected ka sa kanila o magkakaroon ka ng connection sa kanila. Okay, Sagittarius. May mga bagay ka na dinidesire or sa iba sa inyo is a-actionan, no? Sa iba sa inyo. Or sa iba dito is related siya sa mga trabaho, pera, may mga bagay kayo na gusto mong tapusin, or pwede rin kasi na related siya sa family, no? Pwedeng nahadon sa point na yon. May mga bagay ka na gusto mo nang matapos na or may tatapusin ka sa ibang aspeto ng buhay mo, kung saan man yan. Andun din yung point na may na-stagnant, ano? Sa bahay ka lang ba? Di ba sa inyo pwedeng nasa bahay lang kayo? Di ko alam kung resting time ka ba, holiday ka ba, nakabakasyon ka ba, wala ka bang trabaho. Pwede rin kasi na iba sa inyo is nasa bahay talaga yung trabaho mo, di ba? Panahan doon sa point na yon. Andun yung point na there's a lack, growth, may mga growth, achievement, or abundance coming. Positivity is coming. Ang nakita ko dito, when it comes sa mga dinidesire mo, parating siya. Magkakaroon na kasi ng pagbabago. Nandun sa point. May magtatapos sa'yo, no? May magtatapos. And then also is, yung iba dito is higit pa sa hiling mo darating. Yun, sa iba sa inyo. May mga kasiyahan, papuri pa sa salamat, ikaw ito, or may tao sa'yo, or kung ano man yan, vice versa. Andito rin yung point of money, tulad ng sabi ko, new beginning, pagbabago. Pero mag-ingat ka na lang, mag-ingat ka, no? Kasi may cheating eh. Hindi ko alam kung ano yung cheating na yun. Kasi what comes sa cheating, kasi maraming ibig sabihin. Pwedeng may nakakausap ka na may cheater siya, sa business mo man yan, related sa family man yan, sa relasyon, o sa kaperahan mo, ingat ka. Yan, may cheater o may cheating. Ako na nakikita sa iyo, ha? Someone is wearing a mask. May taong hindi pwedeng pagkatiwalaan. May tao na matalino, smart. Okay? May nagmamatsyag. May taong makasarili. May pangliling lang, maliling lang, o liling langin ka, o nililing lang ka. Sa iba naman sa inyo, ibig sabihin sinungaling yun, ano? Sa iba naman sa inyo, may mga isda, ibon ba kayo, or aso? Sa iba, ano to eh, may abundance and gain ng wealth na darating sa'yo. Ibig sabihin, merong darating na opportunity sa'yo na pwedeng yun yung gagawin mo at ma-achieve mo yun successfully. Sa iba ganun ha. O kaya, pwedeng maipapadala sa yung tao, tapos siya yung makapagbibigay sa iyo noon, and you will be successful. Sa iba darating siya sa inyo. Yun na nakikita ko dito. May mga negosyo, finances, gain ng wealth, tsaka may mga pag-uusapan, may mga business, ano, or maybe may mga may parating, dealing, collaboration, partnership, pwede sa iba, ganun. Yun na nakikita ko sa dito. Shifting is coming din. May mga shifting happen into your life. Sa iba, pagbabalik ng tibay ng loob is coming din.
Kumbaga, may mga difficulties or difficult situation o hardship situation na pinagdadaanan o pagdadaanan mo na matatapos na or patapos na doon sa point na yun. May happiness eh. Energy. Okay. Ano po to? Okay, when it comes sa iyong energy, sa energy mo is, maaring iba sa inyo is busy kayo, no? O kaya naman yung iba is busy, yung iba naman is, maaring mas nagpo-focus kayo this time sa sarili nyo. Ganyan. Sa iba sa inyo, maaring mga mas nagpo-focus kayo sa mga idea mo, sa mga opportunity na darating sa iyo, or may mga bagay ka na iniisip related to opportunity, o kaya may mga i-evaluate ka, o kaya is iba sa inyo may mga multitask, may mga multiple priorities ka na gagawin, na doon sa point na yon. Sa iba sa inyo, I don't know why, pero handun yung determinado ka sa meron ka sa ngayon. Andun kasi yung paninindigan at determinado ka. Yun. Kumbaga, nando sa point na handa ka sa mga challenge na darating sa'yo. Hindi yung pagiging matatag, no, sa iba sa inyo. Sa iba naman, kung babae ka, siguro, pwede rin kasi nabuntis ka, o mabubuntis ka, or manganganak ka, di ba, nando sa point na yon. Sa iba sa inyo, baka naman may taong kukonek sa'yo na ganun. O kaya may taong kukonek sa'yo, a mother figure. Or pwede rin kapatid mo, mas matanda sa'yo, mga ganun. O asawa mo, o karelasyon mo, babae. Yun. Sa iba sa inyo is, may mga bagay na na parang nagtitimpi at nagtitiis ka. Ano yun? Ano ko nagpupo. Kaya sabi ko parang may naano ko sa hita ko. Yun, tapos yung iba naman sa inyo, andun ka sa point na you try to make it balance yung meron ka sa ngayon. Yung kahit na may mga challenge, kahit na medyo may mahirap o may mga pain ka na nararamdaman, nandun ka sa point na yun. May mga gusto kang i-force, hindi mo ma-force, no? Parang nandun ka sa difficult decision sa iba. May mga bagay ka na tinitimbang, ganyan. O kaya is, nabibiingkot ka in a middle situation, may mga ganong sitwasyon sa inyo. Pwede rin kasi na may tao ka na ayaw mong kausapin, o kaya in-ignore mo, ini-ignore ka, o nireject mo, o nire-reject mo siya. Pwede rin yung mga pursuing mo. Yung baharing nalilito ka rin. Hindi mo mapursu-pursu. Parating kay Sagittarius. Sa iba ganun ang nakita ko. Andito si Bibi. At anak, tawag ka ni ate. Ay, namatay yung iPad. Parating kay Sagittarius. Ay, devil ka, oh. Hala. Okay, parating sa iyo. Dito sa'yo, may tao kasi dito na gusto niyang malasin ka. Kumbaga, ayaw niya mag-success ka, gusto niya maghirap ka, gusto niyang malasin ka, yan, ma-misfortune ka, mga ganon. Yun na nakikita ko dito, ha. Minamatyagan ka nito. Malapit to sa'yo, eh. Kasi naging mahalaga to sa'yo. Pero hindi mo siya mapapansin or pwedeng nararamdaman mo siya o mararamdaman or maybe alam mo na ganun yung thinking niya pagdating sa'yo. Kasi dito, kunyari wala siyang action pero handun yung pagmamatsyag.
handle yung dark thought, kumbaga. Yun, may taong ganun. Sa iba naman sa inyo, is you feeling trapped, you feeling stuck, or you feeling stagnant. Ang sinasabi dito. Paulit-ulit na nagaganap o nangyayari ito. Na dun sa point na yun, pero kahit na ganun nangyari sa'yo, pinipilit mo balansehin ang sitwasyon mo. Yun ang nakikita ko. Binibigay mo pa rin naman yung effort mo. Sa iba naman sa inyo is parating sa iyo merong pagbibigay ng tulong, or pwedeng may marireceive ka, or ikaw magbibigay nito, or magbibigay ng tulong, pagmamahal. Pwede rin kasi na may mga pautang, o mangungutang, o may mga utang, mga ganun ako nakikita. Yun, medyo ang gulo, ang dami mo atang iniisip, ang gulo naman ang isip mo. Okay ka lang ba? Pati ako naguguluhan. No, yun na nakikita ko sa'yo dito. Medyo marami ka lang siguro iniisip, siguro may mga dine-daydream ka, fantasizing, or may mga wishful thinking na pumapasok talaga sa isip mo na noon mo pa ninanais yung sitwasyon na yun, no? Maring na doon sa point na yun. Sa iba sa inyo, maybe medyo handun yung point of resting situation, tulad ng sinabi ko kanina, baka kailangan nyo muna mag-resting time, o nasa holiday ka, ganyan, o kaya nakabakasyon ka, o kaya is ba kailangan mo talaga na magpahinga for a while, kung medyo pagod na kayo. Sa iba sa inyo, babae, may babae na hindi ko alam kung nilalayaon mo siya, o nilayuan ka niya, o nagkaroon ka ng sadness o disappointment sa kanya, or siya ito sa'yo. Basta may babae ako nakitang gano'n. Sa iba naman sa inyo, istatahak daw kayo ng bagong direction sa buhay. Kasi may new beginning na darating sa'yo. As in. May may releasing situation ako na nakita. May tatahakin ka bagong path, tapos may pagre-release ng sitwasyon o pagtatapos ng sitwasyon sa iba. Kumbaga nahandun din yung point na pagtatapos, tulad ng sabi ko kanina, di ba? Ending ng difficult situation is parating. Nakita ko din within 10 days, 10 weeks, or 10 months, parang ganun. Or October, kung ano man yun. Basta may ganun. O kaya sa iba yung meron kang hinihiling na magi-start yun dun. Or mga kasiyahan na magaganap sa iyo. Kumbaga may mga satisfaction feelings. May mga union, ganun. Pagkakaisa. Tingnan natin. Dapat iwasan ng Sagittarius. Uy. Kaya ganito yung throat ko. Okay, dapat iwasan. Dapat mong iwasan, mapanghinaan ka ng loob. Yan, maging weak ka. Yan. Iwasan mo yung mga sitwasyon na pwedeng ikapagod mo, mapagod ka. Alam mo, may nakakausap pero nakakapagod siyang kausap, paulit-ulit. Tumalikod ka na, di ba? Tapos ba, hindi naman siya nakikinig. Wag ka na magsalita. Di ba? Mga gano'n. O kaya may mga gagawin ka na pwedeng makapagod. Ganyan. Yung ma-exhaustion ka, ma-drain ka, ma-burnout ka. Ganyan. Iwasan mo syempre is not to see the fact of the situation. Yung mga tao mapangling lang o hindi maasahan. Iwasan mo kung may mga bagay na yung iba dito may pag-let go, no? Yan. Siyempre, yung alam mo may transformation mangyayari sa iyo. As in, may transformation. Siyempre, handun din yung point na iwasan mo magkaroon ka ng mga pagpapaliban. Iwasan mo yon, hindi ka makapag-let go, magkaroon ka ng mga pagpapaliban.
yung ma-feeling burden ka sa sitwasyon. Kumbaga, hindi mo, bagay, iba kasi sa inyo, medyo heavy yung responsibility na meron sa inyo, no? Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Siguro, try to make it balance na lang yung situation. Siyempre, hindi pagkakaroon ng pagkakaisa. Alam ko naman na you want peace sa iba sa inyo. Ayaw rin naman ng kaaway. Diba? Yun na nakikita ko sa inyo. And then also is yung matakot. Maaring iba sa inyo may mga kinatatakutan, natatakot o kakabahan o kinakabahan. Parang nahado sa point na yun. Or muling babalik ito. May mga ganong sitwasyon. Pwedeng nervyos. Magdadagdag ako ha. Hindi ko alam kung kasi may magko-collapse eh. Hindi ko alam if there's a collapsing or may babaksak ba, may guguho ba, may magbe-breakdown ba, may parang may pagkasira ako nakikita. No, or ano yung hindi ko alam kung sira, pagkasira, o masisira. Parang may ganun ako nakikita. Hindi ko alam kung saang aspeto ng buhay mo. Bahay mo ba yan? Relasyon ba yan? Trabaho ba yan? Yung pag-handle mo ba ng pera? May mga ganun eh. Yun ang nakikita ko. Tingnan natin ang love. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Love po ni Sagittarius. Bakit? Dati tanong. Ate din anak. Mami shigoto, alu. Check natin eh. Love. Sa love po. Okay ka ba? Baka single ka, ingat ka sa mga connection mo ha, kasi lolokohin ka lang. Niloloko ka o lolokohin ka niya, pero iba dito kilala mo na to. Ingat ka ha, basta ingat ka. Kung may mga bagay ka na, kung may kausap ka man, o makakausap ka, o kinakausap, o kung may babalik man, ingat ka. Sa iba naman sa inyo, kung nagkahiwalay na kayo nitong taon na to, may unfinished business eh, hindi ko alam kung ano yun. Pero may unfinished business, ako na nakikita dito. Nagkaroon ng rejection, pero hindi ka pa niya naman na-end sa sarili niya kasi handun pa rin naman yung pagmamatsyag. Sabi niya may unfinished business. Ay, shit. May unfinished business. Nakakita kasi ako ng pupo. Baka maapakan ng isa. Yun. They manifesting you, no? Sa nakikita ko dito. Or maybe this is you. Yun na nakikita ko. Medyo handun talaga yung pandaraya, no? Panglalaki, pambababae. Medyo tuso kasi yung isa dito. May pagkatuso, malihim, o medyo palihim yung situation. Ganun din sa mga bago, ingat kayo. Medyo iba dito naging manipulative pala talaga itong tao. Pero ang nakita ko kasi sa kanya is parang gusto kanya kausapin o baka next week or sa mga susunod na month is baka magkaroon kayo ng connection nito. O pwede naman nag-uusap kayo nito sa iba. Pero nahando siya sa pag-iisip na gusto niya kumunik. Yan na nakikita ko sa kanya. Sa mga may third party, nararamdaman mo naman daw eh, na sometimes parang nag-feel mo hindi na, wala na yung halaga ng sitwasyon. Handun, na-feeling stuck na lang din. Siguro handun na rin yung point na nagkakaroon ka rin talaga ng self-questioning, bakit ganito, bakit ganyan, ba't ganun, di ba? Kumbaga, ang tagal-tagal na namin, ganyan-ganon, o kaya is, naramdaman mo una yung kasiyahan, ba't nagbago, mga ganun sitwasyon. Yun ang nakikita ko dito. Mag-focus ka lang sa sarili mo. 'Di ba? Alam ko na binigay mo yung effort mo sa kanya. Magplano ka.
Diba? Kasi iba sa inyo, tatahak na kayo ng bagong direksyon dito. Pwede rin kasi iba sa inyo, may makakausap kayo o may makakausap sa kayo to heal the situation o yung ano mo, yun. Kung wala naman kayong third party, wala ka bang trabaho? Hmm, kung wala kayong third party relationship, dito kasi sa sitwasyon is may mga biglang magaganap sa inyo eh. Pero nahandun yung love and care and support. Andun yung satisfaction. Kumbaga, accept mo siya, accept ka niya. Yun nga lang, meron lang mga tension na hindi pa tapos sa connection na ito. Sa part mo o sa part niya or dito sa connection na ito. But still nahandun yung love. No, handun yung love. May mga unfinished business lang. Kumbaga nahandun kasi sa point na iba sa inyo yung mga walang third party is inaano mo talaga na siya yung destiny mo. No, o siya yung tao na para sa iyo. Yun nga lang, siguro isa sa inyo lang talaga medyo may hidden situation, ganun. O baka naman din kasi na hindi naman importante rin. Kaya hindi rin niya sinasabi. Sa iba dito, ang struggle nyo dito, family. Hindi ko alam kung kaninong family sa part mo o sa part niya. Ganun. May blockage sa connection. Tingnan natin ang iyong money trabaho to ha. May travel ka ba? Kasi kanina ko pa nakikita yun. Money trabaho. Sagittarius. Okay, pag dating sa trabaho mo, sana lahat kayo may trabaho. Sabay kanin. Sana walang mawalang trabaho. Or pwede rin kasi na magiging matumal. No, pwedeng nahando sa point na yon. Matumal ang trabaho, matumal ang negosyo, matumal yung ganito, ganyan. Pwedeng nahando sa point na yun, ano. Or sa iba sa inyo is wala kayong ipon. Sa iba dito, may mga unfinished business kayo. Ibig sabihin, may mga kailangan pa sigurong asikasuhin, bayaran, resolbahan, mga ganon. Sa trabaho mo is medyo pera or trabaho man yan, medyo frustrate yung situation, ano? Yun na nakikita ko dito. Pwede rin na iba sa inyo is may paghihigpit o may paghihigpitan ka kasi nandito rin yung bata. No, pwedeng may bata kang pinaghihigpit o mas bata sa iyo, no? O kaya naman siya yung naghihigpit sa iyo baliktad. Vice versa. Pwedeng itong tao na to is pwedeng sinusuporta mo mas medyo may paghihigpit siguro, di ba? May mga frustration ako na nakikita sa iyo. Nagkakaroon ng mga limitasyon o nililimitahan mo yung sarili mo pagdating sa trabaho man yan o sa pera mo. Dito, ang hindi ko lang maintindihan, may tao kasi, hindi ko naman masasabi na madamot siya. No, hindi ko masasabing madamot siya. Pwede rin kasi na kailangan yan at needs lang at hindi naman niya responsibilidad yun, di ba? Natural lang yun na magkaroon ng konting pagkakait o kinakaitan o pinagkakaitan. Ganun. O feeling mo siguro hindi ka blessed. Wag naman kasi yung nagigising ka everyday, yung nakakakain ka, naku po, bless yun. Hindi yung pagkakaita. Huwag nyo isipin palagi yun na masyado kayong nahihirapan sa buhay. Iba dito medyo mag-isolate daw kayo. Sa iba dito is meron kayo mga pinag-iisipan, pinag-aaralan o aalamin, sinisiyasat o sisiyasatin na na related ang trabaho or pera. Or pwedeng iba rin kasi sa inyo, nasa ibang bansa kayo, no? Related to trabaho or pera nyo, ganyan. O may mga taong kukonek sa'yo na galing ibang bansa, o kaya ikaw, o galing probinsya, na magkakaroon ng connection
sa iba sa inyo or connected ka dyan. Baka naman may mga travel din kayo. Sa iba naman, medyo may konti lang talaga na painful. Ganyan. May mga pagpupukusan ka raw na medyo painful pagdating sa trabaho or kaperahan. Mag-ingat ka na lang sa mga taong pwede kang lokohin pagdating sa pera, ha? Kasi pagdating sa iyo, medyo may loss situation ako nakikita sa iyo eh. Pwedeng manakawan ka, malinglang ka, madaya ka. May tao na marami kasi ibig sabihin ng panlilinlang. Siguro magaling siya magsalita tapos silinlangin ka niya. Yung mga ganun sitwasyon. Lalambingin ka niya, kukain niya yung loob mo para mahuthutan ka niya o mahingan ka niya. Yung mga ganun sitwasyon. Pero nasa sayo naman yan. At alam mo naman din siguro yung tama sa mali. Limit lang. No? Yun nakikita ko. Ingat na lang. Yun. Ingat na lang sa mga pakikipag-usap. Oo nga, Yun. Arigato namaste guys.